pagkatapos ng mga bata, at least habang sila'y nag-aaral, at least nagsiset ako ng money financially for me or for them. Para hindi natin alam pag malaki na sila, nagkaroon na sila ng trabaho, tayo tumatanda. Paano na ako? Paano na sila kung may emergency ba? At least meron. Amin po, say no to your family if they ask unnecessary gift. But explain in a nice way po. Kunwari po, nagsabi sila na yung report card nila is maganda or mataas, manghihingi po sila ng gift. Kung small gift lang naman, it's okay po. Pero pag expensive, pwede naman ating mga anak. Kaya bilang OFW po, nais namin na malaman lagi yung about po sa kanilang pag-aaral. So in return po, kailangan po nila mag-aral ng mabuti para kami din po as OFW na nag-work dito is ma-inspire din po kami kapag sinasabi po nila sa amin na taas ang grade ko, nakasali pa ako sa oral, may reward, may award ako or basta mga ganon. So, syempre po tayo bilang magulang, pag nakita natin na ginagawa po nila yung best nila, binibigyan po natin minsan sila ng small reward, like tinitreat po natin sila, like nung anak ko, nitong summer after nung school year, trinit ko sila para endless. Para po sa aming dalawa, open communication is parang yung way na para maging kami sa bawat isa. Alam namin yung problema nila, alam yung problema namin. Dapat yung ang best way na gawin sa bawat pamilya. Open communication. And then mag-plan ahead kung ano yung mga dapat hingiin or mga problema. So actually, most or when things are hard with my employer or if I borrow money. Personally, hindi po talaga ako totally open sa family ko. Then, dito naman po sa maibsan yung borrow money. Tuturuan po namin yung family for budgeting po. Instead, borrowing money, try to divide it first, the salary before sending it to the family. Then, explain to them, try to track the expenses, then needs everything before the wants po. Okay. And then, saka siguro sabihin ko sa kanila kung paano, gaano kahirap kumita ng pera sa abroad. O kaya mag-offer ako ng small business para sa kanila para hindi na sila humingi sa akin. So para kung may plano ako umuwi, edi mag-put up din ako ng business. So pare-pareho kami. Oo. So para wala nang problema sa financial. Okay, thank you for sharing. Yes po, ako po. Kasi yung mga pamangkin ko, every time na may mag-school sila, tapos sabi niya, tita, may trending doon yung may bagong iPhone, gano'n. Sabi ko, saan yung pera mo? Sabi niya, manghingi. Sabi, akala mo dito sa Hong Kong, kinakalkal ko dito yung pera na every time na manghingi kayo, bigyan ko kayo. Sabi ko, mag-aral muna kayo manang mabuti. Sabi ko, kasi yung mga trending, ilang buwan na, wala na yan. So kung ay yung mas importante sa kanila, yung may cellphone sila na may text, may call, pwede na yun. Pero pag susundin mo yung trending na yun, walang kwenta yan. Mamaya, mapurdoy tayo, sabi ko gano'n sa kanila. So, I have to educate them also how to spend money wisely. Kasi, every time na, hindi every time na healthy tayo dito sa abroad mo. So, sa habang na healthy tayo, nagtatrabaho tayo dito sa abroad, dapat mag-spend tayo ng pera sa sarili natin. Hindi na pwede na ipadala natin sa pamilya natin. Kasi yung pamilya natin, hindi natin i-expect yun. Sa huli, tutulungan tayo kasi may sarili silang pamilya. So every time na kailangan nila ng pera, sabi ko, kung may way naman kayo na makapaghanap kayo doon, dyan na lang kayo kukuha ng pera na sarili nyo. Hindi kayo pwede na mag-depend sa akin na every time na hingi kayo ng pera, bigyan ko kayo. Kasi kung every time na manghingi kayo, so meaning parang tinuturuan ko kayo maging tamad. Oo. Diba? Kasi pag binibigyan mo sila every time na hingi, parang tinuturuan mo sila magdamad. So, educate sila na kung gusto nilang pera, mag-extra job sila. Kunyari sa mga pamangkin ko, kung walang pasok, magtulong sila sa mga palengke or yung mga fast food para may extra income sila, para hindi na sila manghingi. So, educate sila na
maghanap ng sarili na yung pera kahit maliit pa lang sila. Para pagdating nila ng pag lumaki sila, alam na nila na ang hirap pala hanapin ng pera. Kung may trabaho sila, may experience sila. So yun po yung sinasabi ko sa kanila na yun. So we have to save for ourselves para kung ano yung nang mangyari sa atin in future, hindi natin maasahan yung anak natin or pamangkin natin or yung nanay natin or pamilya natin na tutulong sa atin. Yung sarili talaga natin yung makatulong sa atin kung meron tayong sariling income or sariling pera. O yun yung nangyari ngayon eh. Mostly yung mga OFW, yung auntie ko. Doon ako naka-learn ng lesson sa auntie ko kasi yung auntie ko is 40 years abroad. Yes po, sa Singapore yun. So every time na yung family niya nanghingi ng pera, bigay siya. So ngayon nag-for-good na siya, wala siyang bahay, wala siyang pera, wala bigay siya lahat, wala siyang sarili, wala siyang goal. So doon ako nakakuha ng idea sa kanya. Sabi ko mahirap pala pag bigay ka ng bigay. Yung ano ba yun? Anong tawag doon? Yung pala bigay? Generous. Yeah, mahirap pala maging generous, grabe. Sabi ko, wala ka talagang income. Maging generous din. Mahirap. Depende, pero yung auntie ko kasi bigay siya ng bigay. So ngayon, 40 years siya sa abroad, wala siyang sariling bahay, wala siyang sariling pamilya. Doon lang siya nakatira sa kapatid ko. Sabi ko, hindi ako pwedeng maging gaya sa kanya. Sabi ko, kailangan ko wala rin siyang SS. Wala siyang insurance. Sabi ko, paano na to pag tumanda? Yun nga sabi ko, dito ako sa kanya, nakakuha ng idea na kailangan ko talaga mag-ipon para sa sarili. Kasi single din ako rin. So yun po, mahirap talaga. Yung bigay mo lahat ng gusto nila, hindi talaga maganda. Yun po. Thank you for sharing. Yes po. Marami ba nakarelate doon? Extra po. How I would like my relationship to be. So, sa inyo na po to, hindi po namin i-check kung ano yung mga sinusulat ninyo. So, before we go to the next part, mabilis lang siguro 5 minutes. Let's put here yung my challenges. Yes po. Pwedeng yan, related dun sa sinulat ko, or pwedeng may personal kayong Challenge. Okay. So, hindi po ibig sabihin lang ng challenge is problema, di ba? Pwede, yun ang gusto natin mangyari, like learn how to say no or money for future. Yes po. Okay? Yes. And then yung how I would like my relationship to be, pwedeng ito, kasi this is a bit personal, wag na lang natin tignan ng ating mga katabi. Pwede din po is related sa managing remittances. Kung ayaw nyo muna masyadong ilabas ang Pera. ilabas ang emotions, pwedeng i-keep muna natin how I would like my relationship in relation to remittance and money or mga pagpapadala. Learning object. Ano na isa pang ito? May mask po. Hindi na yan. Oo. Kahit hindi po essay yan, baka nobela na po yung sinusulat. Ano lang, keywords lang para maalala natin.
Isa lang, Miss Ina. Hindi kayo. Lahat. Kayo. Sige, mga 2 more minutes. Then next topic. That's it. Tama na isa sa akin. So, in relation to Keyword. Ay, sa first page lang po muna tayo. Kasi makikita tayo na susunod sa activity. First page pa lang po, Tapos diba? Para yung anak niya, siyempre, style na tapos ito, bago ka bumili, pag-usapan mo na. Lagi tayo nakatingin. Paano ito? Okay na. We will only do house chores if we get paid. So, hindi gagalaw yung anak mo pag hindi ka nag-send ng pera. Pero, in a good way naman, natuturuan mo yung bata kung paano mag-tidy up ng room niya at the same time. Nare-rewardan niya yung sarili niya. Na kailangan na pinapaintindi ko na sa kanya yung kung ano yung wants at saka needs niya. So, sa ngayon na kukuha na niya na mag-savings at kung alam na rin niya kung paano kumita ng pera. Yung treat na yon sa family. Tapos, minsan, yung pinag-shopping ko rin kung anong gusto nila, ganun. Kunyari, 1K lang yung budget for each, ganun. Yun lang yun. Okay, para lahatan na isahan family. Tapos after nun, practical na luto-luto na lang sa bahay, ganun. Kung anong, minsan sila